Sa pagkakataon pong ito ay atin ang inaanyayahan ng ating mga kasamahan mula sa media na magbigay ng mga katanungan para sa ating PNP spokesperson. Para po sa unang katanungan, Nildo Pabla of DZRJ. Good morning, General. Sir, tanong ko lang kung hanggang ngayon po ba ay ginagamit pa ng Philippine National Police o inilulunsad pa natin yung amnesty program doon po sa kampanya natin sa Loose Firearms, at kung ginamit pa po natin ito o inilulunsad pa po ng PNP, mayroon po ba tayong datos kung ilang porsyento na lamang yung mga loose firearms sa buong bansa? Well, para sa kaalaman ng ating kasamahan sa media, noon pong 2010, yun na po yung last na ini-implement natin sa amnesty on loose firearms. And after that, ang desisyon ng pamunuan ng Philippine National Police, hindi na po ito masusundan. Dahil po meron tayong ginawang timetable para po ma-implement ng husto itong ating illegal guns o loose firearms campaign. Ang una po, yung first stage, that was the amnesty program. Sumunod po dito yung pag-inventaryo lahat po ng mga firearms pag-aari po ng gobyerno. Meaning, sa PNP, wala po tayong problema dyan. Meron po pong nasa possession ng mga korte. Ito po yung mga ebidensya. Ito po ay iniimbentaryo din natin. Yung pong mga nasa kamay ng kasundaluhan, kailangan, although may record po tayo dito, meron po tayong inventory reports, kailangan pong i-ballistics natin ito. Aminin po ng Philippine National Police, hindi po naka-ballistics itong mga firearms issued to the Armed Forces of the Philippines. Inuumpisahan po natin. Of course, ganun din po sa other law enforcement agencies, katulad po ng PIDEA, katulad po ng NBI. At sila naman po ay nakikipag-cooperate sa atin para mamalagyan na po ng ballistics examination itong kanilang mga baril at mailagay na po natin sistema sa Philippine National Police, which we call the Integrated Ballistics Information System, meaning pagka ang isang baril po, whether yan po ay pag-aari ng pulis, gamit ng pulis, pag-aari ng gobyerno, issued sa sundalo or sa NBI or sa PIDEA, pag yan po ay ginamit, magkakaroon po ng record doon sa ating IBIS. Yung pong Integrated Ballistics Information System, which means malalaman po natin kung mayroon pong gumagamit ng sa illegal na pamaraan itong mga government-issued firearms, maging ng mga lisensyadong firearms, maging iba pang mga firearms na nasa possession na ng gobyerno. Ibig sabihin po, pati po yung mga ebidensya na nasa korte. Lahat po yan ang ating inimbentaryo at kinukunan ng ballistics information. At of course, lahat po ng mga may expired licensed firearms, sila po ay nasa stage na po tayo ng pagbibigay ng last notice dahil po lumampas na po sa 12 months yung ating palugit sa kanila. Sa kasalukuyang panahon, nakita po natin na mahigit 1 milyon licensed firearms. Pero kulang kalahati po dito ang expired na ang mga lisensya. Kanya po, nasa stage na po tayo ng pagbibigay babala sa kanila, and pagdating sa mga susunod na buwan, I think it will be on April or May, ay uumpisahan na po natin itong kontraboga, which means tayo po ay mag-a-apply na ng search warrants laban dun sa mga expired licenses para po tayo ay mag-search sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga addresses para po ma-recover natin ito pong more or less nasa 400,000 na expired license ng mga firearms na ito. Of course, tinataya pa rin po natin ang more or less kalahating milyon na loose firearms naman na nasa kamay ng mga kriminal. Kasama po dito ang mga rebelding New People's Army at saka MILF. So, yun po ang ating timetable. Nandun na po tayo sa, malapit na po tayo sa
pag-serve ng mga search warrants dito po sa may mga expired licenses ng mga baril. Sir, update lang, General, dito po sa pagsasagawa po ng investigasyon ng PNP dito po sa mga nangyayaring pagpaslang sa hanay po ng mga mamamahayag. Then last question po is update din doon sa kung ilang suspect na lamang ang hanggang ngayon ay at large doon po sa naganap na Maguindanao Massacre. Actually, hindi ko po hawak yung eksaktong mga datos patungkol po dito sa kung ilan na lang ang natitirang mga wanted o yung pong mga suspects patungkol po sa Maguindanao Massacre. Pero sa huling pagkakaalam ko, pagkakahuli po nung nakaraang linggo nung isang wanted, ay nasa 79 na lamang po ang ating hinahanap. 165 po ito at mahigit kalahati na po ang ating nahuhuli. And, well, marami pa po tayong hahanapin. Ina-admit naman ng ating Philippine National Police po at medyo may kahirapan lamang ang mapagtugis dito po sa mga ibang suspects. At napag-alaman po din po natin, hindi po lamang sila sa Mindanao nagtatago, kundi maging sa Kamaynilaan, as evidenced by yung pong isang security guard doon po mismo sa Global City na isa po nating nahuli doon. Dati pala siyang kafgo doon sa lugar ng sa Maguindanao. Meron din pong isang nahuli tayo dito lang, malapit lang po dito sa lugar natin, dyan lamang po sa may Kulyat. At well, again, tinatanggi nilang sila yon. Nakita natin na mayroon isa, dalawa, tatlo, hanggang 5 mga pangalan pala itong mga ito. Although, siyempre po, yung DNA nila, hindi po nila maikakaila yun. Ginagamitan na po natin ng DNA dahil nga po, nag-assume na sila ng ibang identity. Karamihan po dito, if not all of them, nag-assume na ng ibang identity itong mga witnesses, at itong mga suspects na ito. Sir, doon sa dito po sa ilang insidente ng pagpaslang sa hanay ng mga mamamahayag, mayroon po ba tayong datos doon po sa mga sa pinakalitis, yung mga bagong insidente po ng pagpatay sa hanay ng mga mamamahayag at ano pong status doon sa investigasyon? Well, doon po naman sa mga kasong hawak ng ating Task Force USIG. Ito po yung task force na na-create ng ating Philippine National Police para po mabigyan ng focus itong mga insidente ng pagpatay o pagpaslang sa mga kasamahan natin sa media. Actually po, hindi ko rin dala yung mga datos dahil po ang ating topic na nasabi sa atin ay yung crime volume o crime situation plus yung EDSA People Power Anniversary. But be that as it may, ang nahuli kong nakita mga datos natin, ang batting average ng ating Task Force USIG, ma-identify, ma-aresto at maikulong itong mga may kinalaman sa pagpatay ng ating mga kasamahan sa media, nasa 85% po. Ilan lamang ang hindi po natin nasusolve. Hanggang sa ngayon, yung pong mga kaso na katulad ng sa Palawan, katulad po ng sa Mindanao, na-identify, nahuli po yung mga salarin. Pero beyond that, nung mahuli po natin, masampahan ng demanda, ay hindi naman po natin makukontrol kung ano man maging desisyon ng mga korte.